Sister Luz, sa iyong mga ibinahaging mga salita ng Diyos na nagpaalaala sa bawat isa sa atin. Talagang napakahalaga nga po ng buhay. At ito ay naranasan ko nung mawala ang aking anak, na nagkaroon ako ng 1,000,000 sa pro-life dahil siya naka-insured. Pero hindi ako maligaya dahil mas mahalaga ang buhay. Mas masarap ang buhay kaysa sa doon, sa 1,000,000. Ayan. So, may pangako nga po ang Panginoon, di po ba? At yun ang dapat nating pagtiwalaan. Sabi nga doon sa talata, no? 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng mga bagay. So yung mga salitang yun lamang ay talagang kumbaga kung pagtitiwalaan natin sa lahat ng bagay, magagawa ng Diyos. Okay? At alam natin na siya ay all-powerful, makapangyarihan siya. Kaya walang imposible na mangyari. Kaya yung prayer request ni Sister Luz ay mangyayari ang bahay at lupa. Basta dire-diretso lang tayo, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At mayroong kadugtong nga yun, di ba, ang sabi doon, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So yun yung sa version ko, no? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So ibig sabihin, ang purpose ay hindi doon sa ating pansarili, no po, kundi para sa iba. No po. Kaya hindi lang naman ibig sabihin noon ay yung pera, di ba? Sabi nga natin, 3 T's, yung yaman, kaunting yaman natin. Kahit kakaunti pa yan, no? Ay pwedeng-pwede tayong magbahagi sa iba. Yung lakas natin, di ba? Magagamit natin yung lakas natin. Hindi lamang para sa ating sarili, sa ating pamilya, kundi rin sa iba. Dahil yung ginagawa nating paghayo, di ba? Pagbabahagi ng kanyang mga salita. Ano pa? Yung ating talino, no? Nagagamit natin yun. Kaya yung ating medyo pumupurol ng mga memory ay ating pinatatalas para nang sa gayon ay magamit natin. Dahil kung hindi natin yung patatalasin, ay siya, kakalawangin ng kakalawangin hanggang sa tayo magkaroon na ng Alzheimer. Ano? Kaya kailangan din yun. Ayan po, no po. So, sabi nga ay every gising is a blessing. Di po ba na dapat nating ipagpasalamat na tayo ay buhay pa. Pero may mga tao, naisip ko nga, parang may mga tao na parang ayaw nang mabuhay pagka nagkaroon ng mga trials, mga pagsubok sa buhay. No? Sabi nga lala ko si Brother Robert. Excuse me, Brother Robert, sorry ha, ma-mention na rin kita, no? Na di ba nung minsan sabi, maigi pa'y kunin na ng Panginoon, pati si Kuya noon, di ba? Yun yung nararamdaman ba, yung sobrang sakit ng emosyon na nararamdaman natin, yung sobrang pagkaawa natin sa ating mga sarili, di ba? Kasi yung nararamdaman natin, yung physical, na sakit ng katawan, di ba? Na sabi nga ni Kuya noon, sabi, kunin mo na ako, Lord, dahil talagang parang sobrang sakit siguro, no? Meron nga nag-confess sa akin noon na yung para daw ang kanyang tiyan ay kinakain ng, yung mga bitukan niya kinakain ng buhaya. Aba, ay talagang napakasakit. Liver cancer yun. Sobrang sakit. Talagang maiisip mo, Lord, kunin mo na ako dahil parang grabe na yung nararamdaman natin sa ating katawan. Ano? So, tapos yung pagkakawala ng pera, halimbawa na scam, na milyones din. Diba? Marami nagsusuicide. Gawa nga kasi noon. No? Ay parang kulang nga. Kaya kailangan ito paalaala sa atin na napakahalaga ang buhay. No, may purpose kung bakit tayo narito sa mundo, hindi lamang para doon sa ating sariling kaligayahan, kung hindi para nga magamit natin itong ating mga katawang ito sa paglilingkod sa Kanya. Paano tayo makakapaglingkod sa Kanya? Paano tayo makakapagbigay sa Kanya? Paglilingkuran natin ang ating kapwa. At okay. Napakaswerte nga nung may pangalang Mercy. Diba?
kayo ay biyaya, awa, yung awa na yun na binigay sa atin ng Panginoon. So, yung magkakambal na sinabi nga ni Sister Luz, ay napakahalaga. Yung love and mercy na dapat natin talagang pahalagahan. Sabi nga, love begets love. Diba? Kung pagmamahal, pag-ibig ang ibinigay natin, yun din ang isusukli sa atin. If we are merciful, merciful din, no? Merciful din si Lord sa atin. Kaya nga, kumbaga tayo hindi nakakapagpatawad, ay hindi rin tayo patatawarin. Diba? Pero kung tayo ay nagpapatawad, tayo ay patatawarin din ng ating Panginoon. Ayan po. So yun lang po yung may dadagdag ko at pakinggan naman po natin. Palagay ko si Sister Medi to na ang kasi yung kapartner niya ang nag-share. Buhay. Talagang napakalaga. Alam po natin na talagang pasalamat tayo kasi katulad nga natin. Talagang pinagkakalooban pa rin tayo ng dagdag na buhay. Kasi sabi nga po ng iba, yung iba nga sabi nila, parang napakaswerte na yung makarating na. Pero tayo binigyan po na, kaya po, minsan hindi ko nga naiisip na magsi-17 pa na po. Kasi nga po yun nung una, nung buhay pa yung kapatid ko, laging kinatatakot niya kasi nga yung tatay ko 56 lang. Kaya nung siya magpi-55, lagi niya sinasabi sa akin, ate, parang malapit na talaga ako kasi ang tatay nga 56. So, hindi naman pare-pareho ang tao. Hindi porket sila maaga namatay, malay mo mas natagal. Kaya lang, siguro nga po ako, laging iniisip niya na pagdating ng 56, mamamatay siya. Kaya hindi na niya nga narating yung 56, namatay na siya. Sabi ko nga, kasi nga dapat kasi ang isipin ay, aba hindi bibigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay para makapaglingkod. Pero kung parang inuunahan na niya kasi parang natakot siya doon sa edad. Sa halip na palakasin ang kanyang loob na hindi kakayanin kung malampasan yung edad nila. Kasi nga, nung ako, hindi ko naman iniisip na ganun. Kasi yung inay ko, bata pa rin, wala pa rin 60. Kaya sabi ko nga ay, pag iniisip mo lagi ay yung mga negative, talagang lalo hindi ka pero pag ang inisip mo yung laging positive, bibigyan ka talaga ni Lord. Na kaya sabi ko nga po ay nagpapasalamat na din ako kahit nga paminsan-minsan may nararamdaman, pero alam ko pong dinadagdagan pa ni Lord ang aking buhay. Kaya sabi ko nga po kung habang ako'y nandito at malakas pa, ay talagang gagawin ko rin ang lahat upang makapaglingkod sa Kanya. Kasi alam ko po na yun ang purpose din ni Lord kaya tayo dinadagdagan tayo ng buhay na kung sakali man at tayo may mga nagawa, mapagsisihan pa natin yung mga nagawa nating kasalanan. Tapos kung alam po natin na wala pa tayong mga kabutihan nagagawa, yun ano sa ating isipan na hindi gumawa ka ng mabuti para mas lalo pang madagdagan ng iyong edad. Huwag kang maging madamot, matuto kang mag-share. Kung halimbawa kayo minatanggap kahit kaunti, matuto kang mag-share, tumulong sa iyong kapwa, magmahal ka sa iyong kapwa, at matuto ka talagang magpatawad. Kasi yun nga po talaga sabi ko nga nung una nga na ako may mga kinikimkim. Parang lalo kung hindi makanali, yung parang sa gabi, siyempre naiisip mo, para sa halip na ikay makatulong mahimbing na minsan naiisip mo yung galit, yung inis, di ba? Yung inis parang lalong palala yung bakit kaya siya ganun, bakit ganun, parang ano bang ginawa ko sa kanya. Hindi ka makakatulog. Pero pag nung matuto kang magpatawad, wala, biglang nagluwag yung dibdib mo na kahit sa'yo makita mo maano, wala na. Napalis ng lahat. Pero nung una talaga, nung wala pa dito sa life, talaga pong lagi akong galit. Laging, kahit nga po dito sa amin nung basta't wala akong, yung pag naiisip ko yung mga nangyaring ganun, ay sumisikip yung dibdib ko. Ay di nga ako nga lang ang magkakasakit lalo pag kayo nang inisip mo. Kaya sabi ko nga, hindi talagang magpapatawad ako. Kung hindi man siya nahingi ng tawad, patatawarin ko na siya at alam ko naman talagang yun ang nararapat. O di nung inisip ko ay patatawad, parang siya nagkusa na din kahit wala na kami ugnay, hindi na kami nag-uusap kasi nga po kahit nga po yung mga binabalita sa akin ganun, hindi ko na pinapansin kasi para lang wag sumama yung loob ko. Pero dumating ang panahon na talagang siya mismo ang lumapit na nagsisi at nag-ano kasi mas maganda pala yung ganun, yung huwag mong pilitin
At alam po natin si Lord ang gagawa nun para tayo magkapatawan at saka maging panatag na yung buhay. Yung sabi ko nga, kaya talagang masarap ang buhay pagka wala kang iniisip na problema.